Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Ikaw na nanonood o nakikinig ngayon, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito napakinggan. Masaya akong malaman kung hanggang saan umaabot ang ating mga kwento. At ngayon, halina't simulan natin ang isang istoryang unti-unting bubuo ng hiwaga, sakit at pag-asa sa buhay ng isang simpleng dalaga. Sa bayan ng San Isidro, kung saan ang umaga ay laging may kasamang tilawok ng manok at amoy ng bagong saing na kanin mula sa mga kabahayan, matatagpuan ng maliit at lumang bahay ni Celia Binuya. Gawa iyon sa pinagtagpi-tagping hollow blocks at kahoy. May bubong na ilang beses nang nilapatan ng yero tuwing tag-ulan at may bakod na kawayan na unti-unti nang kumukupas ang kulay. Hindi iyon marangya, ngunit malinis, maayos, at hitik sa pag-aalaga ng isang babaeng sanay ng magtiis ng tahimik. Tuwing 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Celia. 26 na taong gulang siya. Payat, ngunit matibay ang tindig. Kayumanggi balat dahil sa init ng araw at hirap ng buhay. At may mga matang hindi lang pagod ang nakapaloob, kundi tila sanay ng magtago ng lungkot. Tahimik siya sa karamihan, ngunit sa loob ng bahay nila, siya ang haligi. Siya ang unang bumabangon at huling natutulog. "Celia, anak, hindi ka ba pwedeng mamaya na lang bumiyahe?" Mahinang tanong ng kanyang lolang si Abena habang nakaupo sa bangkito at iniinom ang kape niyang halos kulay tubig na sa tinipid na asukal. Ngumiti si Celia habang tinatali ang buhok. "Hindi pwede, Nay Abena. Kapag naunahan ako ng traffic sa highway, sisigawan na naman ako ni Ma'am Havila." "Palagi ka na lang niyang sinisigawan," singit ni Nimuel na kababatang kapatid ni Celia na kasalukuyang nag-aayos ng kupas na polo bago pumasok sa part-time niyang trabaho sa talyer. "Akala mo kung sino?" "Hayaan mo na," sagot ni Celia habang isinasali ng lugaw sa maliit na mangkok para sa pamangkin niyang si Piax. "Basta may trabaho ako, basta may panggamot si Nay Abena at may pang-enroll ka, titiisin ko." Tahimik na napayuko si Nimuel. Alam niyang walang halong drama ang mga salitang iyon. Iyon ang totoong nilang buhay. Mula nang mamatay ang kanilang ina 5 taon na ang nakalipas dahil sa komplikasyon sa bagap, si Celia na ang pumasan sa lahat. Ang ama naman nila ay matagal nang nawala sa kanila. Hindi namatay, kundi basta na lamang umalis kasama ang ibang babae noong mga bata pa sila. Kaya si Celia, kahit minsan ay nangarap ding mag-aral at maging guro, ay napilitang tumigil sa kolehiyo para magtrabaho. Pagkatapos pakainin si Piax, hinalikan niya ito sa noo. "Makinig ka kay Tito Nimuel ha, at huwag kang lalabas ng nakapaa." "Opo, tita," sagot ng bata habang nakangiti. "Pag yumaman ka na, bili mo ko ng malaking bag." Napatawa si Celia. "Ikaw talaga. Sige, bag, pero mag-aaral kang mabuti." Paglabas niya ng bahay ay bahagya pa lamang namumula ang silangan. Sumakay siya sa tricycle papunta sa bayan. Saka nag-jeep patungo sa mataas na bahagi ng San Isidro kung saan nakatayo ang napakalaking mansyon ng mga Baltiera. Iyon ang pinakamalaki at pinakakilalang bahay sa lugar. Kulay kremang pader, malawak na hardin, mataas na bakal na gate, at mga sasakyang kimikislap sa garahe na tila hindi man lang nasisinagan ng alikabok. Doon nagtatrabaho si Celia bilang isa sa mga kasambahay. "Binuya, late ka ng 3 minuto." Boses pa lang ay alam na niyang si Rovila Sarmiento iyon, ang punong tagapangasiwa sa bahay. Matangkad si Rovila, laging plansyado ang uniforme at tila ipinanganak na nakakunot ang noo. Kahit hindi naman siya ang may-ari ng mansyon, umasta siya na parang kanya ang buong lugar. "Pasensya na po Ma'am Marif, na flat po ang gulong ng tricycle sa kanto." "Aba, hindi ko problema iyon. Kung gusto mong tumagal dito, agahan mo ang buhay mo. At pakiusap lang, huwag mong dalhin ang amoy ng kanto sa foyer." Tahimik na yumuko si Celia. "Opo, ma'am." Sa kusina, sinalubong siya ng kusinerang si Marites Udan, isang babaeng mabilis magsalita ngunit mabait ang puso. "Naku iha, pasensyahan mo na yang si Rovila. Kulang yata sa lambing kaya ganyang kabagsik." "Okay lang po Ate Tess," mahinang sagot ni Celia habang naguhugas ng kamay. "Okay lang ng okay lang. Isang araw, sasabog din dibdib mo riyan," ani ni Marites habang hinihiwa ang sibuyas. "Pero bilib ako sa'yo.
Kung ako sa pwesto mo, baka nasampal ko na siya ng kaldero. Napangiti si Celia kahit paano. Sa kusina, doon lang siya madalas makalanghap ng ginhawa. Ngunit sa labas ng kusina, bawat galaw ay kailangang maingat, lalo na kapag naroroon ang may-ari ng bahay. Si Leandro Valtiera ay hindi kagaya ng may ingay at palabirong mayaman na nakikita sa telebisyon. Siya ay 58 taong gulang, laging maayos manamit, tuwid maglakad at bihirang magsalita ng mahaba. Kapag dumaraan siya sa pasilyo, kusang tumatahimik ang mga tao. Ang presensya niya ay hindi kailangang ipagsigawan, sapat na ang lamig ng kanyang tingin at ang bigat ng kanyang katahimikan. Ngunit hindi sa takot siya kilala ni Celia, kundi sa lungkot. Una niya iyong napansin noong 3 taon siyang nagtatrabaho sa mansyon. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halamang santan sa likod, natanaw niya si Leandro na nakatayo sa tapat ng isang maliit na saradong pabilyon sa hardin. Doon lamang ito matagal tumititig, tila may kausap na hindi makita. Nang mapadaan si Bastian Olarte, ang family driver, marahan itong nagsabing, "Huwag kang masyadong maingay ni Rian, araw ng kamatayan ng anak ni Sir." Doon unang nalaman ni Celia ang tungkol kay Tomas Valtiera, ang kaisa-isang anak ng bilyonaryo na namatay 8 taon na ang nakakaraan sa isang car crash. Walang gaanong nagkukwento tungkol dito sa mansyon, ngulit ramdam iyon sa bawat sulok ng bahay. Sa silid aklatan ay may mga librong hindi ginalaw. Sa music room ay may lumang gitara na laging malinis, ngulit walang tumutugtog. At sa hardin, may isang bahagi na pinapanatiling sariwa ng mga hardinero kahit walang sino mang gumagamit. Bata pa raw si Sir noon nang mamatay ang anak niya. Minsang bulong ni Marites habang nag-aayos ng mga plato. Mula noon, naging malamig na raw talaga. "Hindi po ba siya mabait?" tanong ni Celia. "Hindi ko masabing masama siya. Basta parang may bahagi sa kanya na tumigil na." Ang araw ni Celia sa mansion ay binubuo ng paglalaba, pag-ayos ng mga kwarto, paglilinis ng kristal sa hallway at paminsan-minsang pag-aalaga ng halaman sa lumang hardin. Sa lahat ng gawain, ang hardin ang pinakagusto niya. Doon kasi siya nakakahinga. Kapag tahimik ang paligid at taning tunog ng pandilig at ibon ang naririnig, pakiramdam niya ay pansamantala niyang nakakalimutan na kasambahay lang siya at maraming utang ang kailangang bayaran. Isang umaga, habang maingat niyang pinuputol ang mga tuyong dahon ng gumamela, narinig niya ang mababang boses ni Leandro mula sa likuran. "Mali ang pagputol mo, hindi sa mismong dulo." Nagulat siya at agad na napalingon. "Pasensya na po, sir." Lumapit si Leandro at kinuha ang maliit na gunting panghardin. "Ganito, dito mo putulin sa ibabaw ng bagong usbong para mas maayos ang tubo." Tahimik na pinagmasdan niyon ni Celia. "Opo." Ibinigay ni Leandro ang gunting pabalik sa kanya. Saglit itong tumingin sa halaman, saka sa kanya. "Sinong nagturo sa'yo?" "Nay ko po noon. Mahilig po siyang magtanim kahit maliit lang ang bakuran namin." Tumanggo si Leandro. "Mahusay ka dito." At pagkatapos niyon ay naglakad na ito palayo. Simple lamang ang usapan, ngunit buong araw itong tumatak sa isip ni Celia. Hindi dahil pinuri siya, kundi dahil iyon marahil ang kauna-unahang pagkakataon na kinausap siya ng bilyonaryo ng walang utos, walang malamig na pormalidad at walang distansyang nakakasakal. Sa kabilang banda, hindi iyon nakaligtas ng mapagmasdang mga ita ni Rovilla. Nang hapon ding iyon, nadatnan ni Celia ang laundry area na nakahalukipop. "Mukhang lumalakas ang loob mo." "Po?" "Huwag kang magmalinis sa akin. Hindi ko alam kung anong estilo mo, pero tandaan mo, kasambahay ka lang dito. Huwag kang masyadong pakitang gilas sa hardin para mapansin." Namula sa hiya at galit si Celia, ngunit pinili niyang manahimik. "Wala po akong ganong intensyon. Mas mabuti, dahil sa bahay na ito, ang mga katulad mo ay madaling palitan." Gabi na nang makauwi si Celia. Pagod ang mga paa, nangingirot ang likod. Ngunit pagpasok niya sa bahay ay nawala kahit paano ang bigat ng maghapon. Naabutan niyang nagtatawanan sina Piax at Nimuel habang sinisindihan ni Abena ang isang lumang lampara dahil mahina na naman ang kuryente sa kanilang lugar. "Uy, dumating na ang reyna ng mansyon!" Biro ni Nimuel. "Reyna agad?
Sagot ni Celia habang inilalapag ang supot ng tinapay na binili niya sa daan. Ito lang ang sweldo ng Reyna. Tama na ang tinapay, ani ni Abena. Ang importante, nakakauwi kang ligtas. Habang kumakain sila ng simpleng hapunan, napag-usapan ng nalalapit na kaarawan ni Celia. Ngunit agad niya iyong pinutol. Huwag na tayong gumastos, sabi niya. Mas kailangan natin ng pera sa check-up ni Nay Abena. Anak, mahinang sabi ng matanda. Minsan lang naman sa isang taon. Hindi bale na po. Masaya na ako basta kumpleto tayo. Tahimik ang lahat matapos niyon. Ang totoo, matagal nang hindi ipinagdiriwang ni Celia ang sarili niyang kaarawan. Para sa kanya, isa lamang iyong paalala na isa na namang taon ang lumipas na hindi niya natutupad ang pangarap niya para sa sarili. Ngunit hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang mismong kaarawan na ayaw niyang pansinin ang magiging pintuan ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng lumang music room sa mansyon, napadaan si Bastien at marahang nagsabi, "Celia, kailan nga ulit birthday mo?" Napatigil siya. "Sa Sabado po." "Bakit?" "Wala. Natanong lang." Ngunit ang hindi niya alam, sa kabilang dulo ng mansyon, narinig iyon ni Leandro mula sa bukas na pinto ng study room. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nagpakita ng reaksyon. Ngunit ng gabing yun, habang nakaupo siyang mag-isa sa kanyang silid at nakatingin sa isang lumang larawan ng anak niyang si Tomas, may kakaibang desisyong nabuo sa kanyang isip. Sa loob ng maraming taon, wala siyang pakialam sa mga personal na buhay ng kanyang mga tauhan. Hindi siya bumababa sa ganoong klaseng ugnayan, ngunit may kung anong hindi niya maipaliwanag kay Celia. Sa paraan ng paghawak nito sa halaman, sa tahimik nitong kabutihan, sa pagiging kontento nito sa kaunting bagay, kahit malinaw na binabagabag ng matinding hihap. Mabagal niyang ibinaba ang frame ng litrato ni Tomas at pinindot ang intercom. "Bastien, alamin mo ang tirahan ni Celia Binuya. Huwag mong ipapaalam kahit kanino." "Sir?" Gulat na tugon ng driver. "Ipapasurpresa ko siya sa kaarawan niya." Pagkasabi niyo ni Leandro, muling bumalot ang katahimikan sa silid. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang katahimikang iyon ay hindi lamang dala ng pagdadalamhati. Hindi pa niya alam, ngunit ang simpleng planong surpresa para sa isang kasambahay ang magsisimulang humila sa kanya pabalik sa nakaraan, sa isang sugat na akala niya'y nalibing na at sa isang katotohanang unti-unti pa lamang gagalaw sa aniw ng kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, ikaw na nakikinig o nanonood ngayon, huwag kang mahiyang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na habang isang kwento ay unti-unting nabubuo, may mga pusong sabay ding nakikiramdam sa bawat tagpo. At ngayon, dumako na tayo sa mas mabigat na bahagi ng istorya, ang araw ng kaarawan ni Celia na hindi niya inaasahang magiging simula ng pagbiyak ng isang matagal nang nakatagong lihim. Dumating ang Sabado ng mas tahimik kaysa karaniwan. Maagang nagising si Celia hindi dahil excited siya sa sarili niyang kaarawan, kundi dahil nakasanayan ng kanyang katawan na bumangon bago pa sumikat ng lubos ang araw. May bahagyang lamig sa hangin, at habang pinapainit niya ang natilang lugaw para kina Abena at Piax, naririnig niya ang lagitik ng mahinang ulan sa bubong na yero. Hindi malakas ang buhos, pero sapat para lalong maging maputla ang umaga. Sa sulok ng kanilang maliit na sala, nakatingin si Abena sa kanya habang pilit na itinatago ang isang punit ngunit malinis na supot ng tinapay. "Nay Abena, ano yan?" tanong ni Celia habang nagtatakang napangiti. "Wala. Basta kumain ka muna bago ka umalis." "Birthday ko lang po, hindi ako ikakasal." Biro ni Celia, ngunit mabigat pa rin ang tono niya. Hindi siya sanay na ipinagdiriwang ang saili. Lumabas si Ningwel mula sa kurtinang nagsisilbing pinto ng kanilang silid. Hawak nito ang isang maliit na plastik na bulaklak na halatang binili sa murang tindahan. "O ate, wag mo na akong asarin. Ito lang kaya ko." Napatigil si Celia at dahan-dahang kinuha ang mumurahing bulaklak. Saglit siyang napangiti, saka napailing. "Bakit ka pa gumastos? Hindi naman kalakihan, tsaka minsan ka lang mag-birthday kada taon. Huwag kang parang matandang suko na sa buhay." Mula sa gilid, tumalon si Piax at yumakap sa kanyang bewang. "Tita, happy birthday! Sabi ni Lola may konting handa tayo mamaya.
May pansit. Pansit tala na? Natatawang tanong ni Celia. Konti lang, sagot ni Abena. At huwag kang mag-alala, hindi tayo umutang. May itinabi lang ako sa pinagbentahan ko ng walis noong 1 linggo. Napabuntong hininga si Celia. Sa loob-loob niya, gusto niyang magpasalamat at umiyak ng sabay. Sa mahirap na buhay, ang mga simpleng bagay ang kadalasang pinakamabigat tanggapin. Dahil alam mong pinagpaguran at pinagtitipiran ng mga iyon para lamang mapasaya ka. Salamat po, mahina niyang sabi. Pero sana hindi na kayo nag-abala. Lumapit si Abena at hinawakan ng pisngi niya. Anak, huwag mong kalimutan, hindi dahil palaging ikaw ang nagbibigay ay hindi ka na pwedeng bigyan. Hindi na sumagot si Celia. Yumuko na lamang siya at mabilis na tumalikod upang hindi mahalata ang pag-iipon ng luha sa kanyang mga mata. Pagdating niya sa mansyon ng mga Valtiera, gaya ng dati ay maaga siyang sinalubong ng malamig na tingin ni Rovila. "Birthday mo pala na yon?" Tanong ng babae habang nakatingin sa listahan ng mga gawain. Nagulat si Celia. "Po? Opo. Wala akong pakialam. Hindi dahil birthday mo ay babagal ka. Maraming bisita mamayang hapon sa East Wing. Kailangan malinis ang guest lounge, library hall at veranda. At huwag kang aasa ng espesyal, hindi charity house ito." "Opo ma'am," sagot ni Celia, sanay nang lunukin ang anumang pait. Ngulit nang makatalikod siya, narinig niyang bumulong si Marites mula sa kusina. Masama talaga ugali niyang babae, parang bawal sumaya ang ibang tao. Nagkibit balikat si Celia. "Hayaan mo na po Ate Tess, 1 araw lang naman ito." "Eksakto," sagot ni Marites. 1 araw lang dapat, pero ginawa niyang panghabang buhay na sungit. Napatawa si Celia ng bahagya. Sa maghapong iyon, ibinaon na lamang niya ang sarili sa trabaho. Nagpuna siya ng mesa, nagpalit ng kurtina sa maliit na reading room, nag-ayos ng flower arrangement sa hallway, at nagbunot ng mga tuyong dahon sa gilid ng veranda. Walang nagbigay sa kanya ng cake. Walang bumati maliban kina Marites at Bastien. Wala rin naman siyang hinihintay. Ngunit sa ibang bahagi ng mansyon, may tahimik na paghahanda. Bandang 2:00 ng hapon, nasa study room si Leandro Valtiera, nakaupo sa harap ng mesa at tila may malalim na iniisip. Sa ibabaw niyon ay isang maliit na kahon na may simpleng kwintas na pilak, isang sobre na may lamang pera, at isang maliit ngunit mamahaling cake na hindi niya ipinaalam sa kusina ng bahay. Pumasok si Bastien matapos kumatok ng marahan. "Sir," sabi nito, "nakahanda na ang sasakyan." Tumanggo si Leandro ngunit hindi agad tumayo. "Sigurado ka bang tama ang address?" "Opo, natanong ko po sa barangay office, pero mainat lang, hindi nila alam na para kay Celia." Saglit na nanahimik si Leandro. May kasama ba siya sa bahay? Lola niya, kapatid niyang si Limuel, at isang batang pamangkin. Maliit lang po ang bahay nila. Mabagal na tumayo si Leandro at inayos ang manggas ng coat niya. Mabuti. Hindi sanay na makitang ganito ang amo niya. Hindi naman kasi siyang mahilig sa personal na pagpunta sa mga tao. Kung tutulong man ito, kadalasan ay pamamagitan ng opisina, tseke o utos sa sekretary, ngunit ngayon siya mismo ang gustong maghatid ng sorpresa. "Sir, pasensya na po sa tanong," mainat na sabi ni Bastien habang naglalakad sila papunta sa garahe. "Bakit po biglang gusto niyong personal na pumunta?" Huminto sandali si Leandro, saka muling naglakad. "Hindi ko rin lubos maipaliwanag. Pero may mga tao kasing tahimik lang, ngunit kita mo kung gaano kabigat ang pasan nila. At kung minsan, may mga taong nagpapaalala sa atin ng mga bagay na matagal na nating kinalimutan." Hindi na nagsalita pa si Bastian. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi simpleng sagot. May dinadala ang amo niyang hindi mabuksan-buksan sa kahit sino. Bandang 5:00, natapos si Celia sa trabaho at nagmadaling umuwi dahil nangako siyang kakain sila ng maagang hapunan sa bahay. Hindi niya alam na halos kasunod lang ng kanyang sinakyang jeep ang sasakyan ni Leandro at Bastian. Pagdating niya sa kanilang munting tahanan, sinalubong siya ng mahinang liwanag ng bumbilyang dilaw at amoy ng pansit na niluluto ni Abena. Nandoon si Nimuel na may dalang soft drinks at si Piax na nakatayo sa bangkito, abalang nagtitiklop ng mga paper flag na gawa sa lumang notebook.
Happy birthday ulit ate! Sigaw ni Nimuel nang makita siya. Akala ko ba konting handa lang? Natatawang tanong ni Celia habang inilalapag ang bag. Konti pa rin to, sagot ni Nimuel. Sa atin na to parang piyesta na. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, tunay na napangiti si Celia. Hindi niya alintana ang kakulangan, hindi niya inisip ang pagod. Sa simpleng bahay nilang iyon, sa gitna ng tumatagas na bubong at luma ng mesa, may init na hindi kailanman natagpuan sa malawak na mansyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, may tumigil na sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Napatigil si Nimuel at sumilip sa siwang ng bintana. Ate, ano yun? May itim na kotse sa labas, mukhang mamahalin. Nagsalubong ang kilay ni Celia. Baka naligaw lang. Pero hindi pa man siya lubos na nakakalapit sa pinto, ay may marahang kumatok. Tumingin siya kay Abena sa kadahan-dahang binuksan ng pinto. At halos matigil ang kanyang paghinga nang makita sa harap niya si Leandro Valtierra. Nakaayos sa simpleng dark coat, may hawak na maliit na kahon. Nasa likuran nito si Bastian na may bitbit na cake, grocery bags at isang tahong puno ng prutas. Sir, halos pabulong na lamang ang lumabas sa bibig ni Celia. Bakit po kayo nandito? Bahagyang tumikhim si Leandro, waring hindi rin komportable sa mismong ginagawa niya. Hindi ba't birthday mo ngayon? Napaatras si Celia, hindi alam kung matutuwa, matatakot o mahihiya. Opo, pero sir, hindi ko kailangan gawin, oo. Gusto ko lang. Mula sa likod, mabilis na tumayo si Abena at inayos ang kupas na damit. Naku, pasensya na po sa bahay namin sir, hindi po kami nakapaghanda ng maayos. Hindi sumagot agad si Leandro, tila hindi siya sanay na pinapapasok sa ganiting lugar. Ngunit matapos ang ilang segundo, marahang siyang tumanggo at pumasok. Masikip ang sala ni Celia. Ang lumang sofa ay may kupas ng sapin. Ang mesa sa gitna ay may gasgas na. At ang dingding ay may ilang bitak na tinakpan ng mga lumang kalendaryo at larawan. Ngulit malinis, maayos, at sa isang sulok ay may maliit na altar, katabi ang ilang framed photographs. Ibinaba ni Bastian ang mga dala nila sa mesa. Si Piax naman ay napatago sa likod ni Celia, habang si Nimuel ay nakatulala lamang parang hindi makapaniwalang ang pinakamayamang tao sa San Isidro ay nasa loob ng bahay nila. Sir, uupo po ba kayo? Tanong ni Celia halatang hindi alam kung paano kikilos. Sandali lang ako, sagot ni Leandro. Ngunit habang sinasabi niya iyon, kusa siyang napatingin sa dingding sa may tabi ng altar. At doon siya natigilan. Sa gitna ng mga simpleng litrato ng pamilya Binuya, mga larawang kuha sa piyesta, sa graduation ng kung sino, sa binyag ni Piax, naroon ang isang lumang framed photograph na tila biglang nagpahinto sa tibok ng kanyang dibdib. Isang binatilyong nakangiti, may suot na simpleng polo, payat ng kaunti ngunit maliwanag ang mga mata. Katabi nito ang isang batang babae, halatang mas batang si Celia, na may hawak na notebook at nakasandal sa kanya habang kapawan silang nakatingin sa kamera. Nanigas si Leandro. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya habang nakatitig sa larawan. Hindi siya kumurap, hindi siya gumalaw. Parang may kung anong matalim na kamay na biglang sumanggap sa matagal niyang tinatagong sugat. Hindi agad na unawaan ni Celia ang nangyayari. Sir? Maingat na tawag ni Celia. Ngulit hindi siya sinagot ni Leandro. Sa nanginginig na tinig, halos pabulong itong nagsalita. Saan mo nakuha ang litrato na iyan? Napalunok si Celia at napatingin sa dingding. Sir? Dahan-dahang itinaas ni Leandro ang kamay at itinuro ang larawan. Ang litrato. Sino ang lalaking katabi mo? Hindi pa rin agad nakasagot si Celia. Ngunit nang muling tumingin si Leandro sa kanya, nakita niya ang isang anyo ng kanyang amo na hindi pa niya kailanman nasilayan. Hindi malamig, hindi istrikto, kundi wasak. At sa naminginig na labi ni Leandro, isa lamang pangalan ang halos hindi makahingang nabanggit. Tomas. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng atong istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Nakakatuwang isipin na sa bawat tagpong mas lalong umiinit at sumasakit,
May mga taong sabay-sabay ding humihinga, kinikilig, nasasaktan at nag-aabang sa susunod na mangyayari. At ngayon, simulan na natin ang bahaging unti-unting magbubukas sa matagal nang nakabaong katotohanan sa likod ng pangalang Tomas Valtierra. Nanatiling nakapako ang tingin ni Leandro sa lumang larawan na tila ba hindi niya kayang alisin ang mga mata roon. Ang munting sala ni Celia na kanina lamang ay puno ng simpleng saya at amoy ng bagong lutong pansit ay biglang nabalot ng napakabigat na katahimikan. Taning ang mahinang lagitik ng ulan sa bubong at ang maingat na paghinga ng bawat isa ang naririnig. Maging si Piax na hindi naman nauunawaan ang nangyayari ay tahimik na dumikit sa tagiliran ni Abena. "Sir," marahang sabi ni Celia, hindi malaman kung lalapit ba siya o mananakiling nakatayo. "Kilala niyo po si Tomas?" Mabagal na ibinaba ni Leandro ang kamay niyang nanginginig. Hindi siya agad sumagot. Para siyang taong biglang ibinato pabalik sa nakaraan ng hindi handa. Nang sa wakas ay bumuka ang kanyang bibig, paos at mabigat ang boses niya. "Anak ko siya." Parang huminto ang oras sa loob ng maliit na bahay. Ang unang hindi nakapigil ay si Nimuel. Anak niyo po?" Bulaslat niya, halatang hindi makapaniwala. "Ibig sabihin, si Tomas Valtierra, yung anak ng amo ng ate mo." Putol ni Bastien, bagamat maging siya ay halatang hindi rin makapaniwala sa lakas ng revelasyon na iyon sa ganitong paraan. Napahawak si Celia sa sandalan ng lumang upuan. Biglang nagsumisik sa isip niya ang mga pagkakataong binabanggit sa mansyon ang namatay na anak ng bilyonaryo. Ang lungkot ng mukha ni Leandro tuwing napapadaan ito sa saradong pabilyon at ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa tindig ng amo niya tuwing nakikita siyang nag-aalaga ng hardin. At ngayon, heto sila sa mismong araw ng kanyang kabaranghan na nakatayo sa harap ng isang lihim na tila maraming taon nang naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Si Abena ang marahang lumapit sa dingding at ibinaba ang frame ng larawan. Huminga siya ng malalim bago inabot iyon kay Leandro. "Pasensya na po kung hindi namin sinabi kahit kanino. Hindi rin po namin inakalang darating ang araw na kayo mismo ang makikita." Tinanggap ni Leandro ang larawan na tila isang bagay na kasabay niyang hinahawakan ang kanyang sariling sugat. Pinagmasdan niya ang kabataan sa mukha ng kanyang anak na si Tomas. Naroon pa rin ang mga pamilyar na mata. Ang ngiting minsan niyang inisip na tuluyan na niyang makakalimutan. Ngulit ang mas tumimo sa kanya ay ang batang Celia sa tabi nito. Payat, naka-braids, hawak ng isang lumang kwaderno at malinaw na komportable sa piling ni Tomas. "Paano?" tanong ni Leandro, halos pabulong. "Paanong napunta ang anak ko rito sa buhay ninyo?" Tumingin si Celia kay Abena, saka kay Nimuel. Para bang sa isang iglap ay bumalik ang mga alaalang matagal na lamang niyang iniingatan bilang bahagi ng kabataan niyang puno rin ng kahirapan. Umupo siya ng dahan-dahan sa bangkito sa tapat ng mesa at pinilit ayusin ang boses. "Sir, matagal na po yun. 24 na taon ako noon. Nasa Malanig pa kami nakatira. Hindi pa po kami lumilipat dito sa San Isandro." Napakunot ng noo ni Leandro. "Malanig?" "Opo, doon po kami nagkaroon ng maliit na bahay malapit sa Mission House. Mahirap pa rin po kami noon, pero mas matahimik ang buhay. Doon namin siya unang nakilala." At nagsimula ang pag-ikot ng kwento sa mas malayong panahon. Ayon kay Celia, dumating si Tomas sa Malanig na hindi nagpahayag kung sino talaga siya. Hindi ito dumating na may mga bodyguard o mamahaling sasakyan. Nakaordinaryong polo lang ito. May dalang ilang kahon ng libro at sinabing volunteer teacher siya para sa summer reading program ng Mission House. Hindi alam noon ng mga taga roon na anak pala iyon ng isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Palagi po siyang may bitbit na mga libro para sa mga bata. Kwento ni Celia habang nakangiti ng bahagya sa gitna ng bigat ng sitwasyon. Hindi siya mayabang. Kahit may kaya ang dating, hindi mo mararamdaman na minamaliit ka niya. Minsan pa nga po, siya mismo ang sumasama sa mga mangingisda para tumulong magbuhat ng lambat.
Tahimik si Leandro habang nakikinig. Narinig na niya noon ang ilang kwento tungkol sa pagiging matulungin ni Tomas, pero marami sa mga iyon ay hindi na niya gaanong pinansin pagkamatay ng anak. Mas pinili niyang ikulong sa alaala ang sakit kesa ang mga detalye. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bulong niya sa sarili, ngunit narinig pa rin iyon ni Bastien. Nagpatuli si Celia. Noon pong tag-ulan, nagkaroon ng landslide sa may gilid ng bundok. Naipit doon ng tatay ko habang pauwi mula sa sakahan. Si Tomas po ang tumulong sa paghanap. Siya pa nga ang nagdala sa tatay ko sa health center gamit ang lumang jeep ng mission house. Dito napatingin si Abena sa sahig. Kung hindi dahil sa batang iyon, baka noon pa namin nailibing ang ama ni Celia. Pero, maingat na singit ni Nimuel, hindi rin po nagtagal umalis din si Tomas. Hindi lang siya basta umalis, sabi ni Celia, at dito unti-unting naging mas mabigat ang himig ng kanyang boses. May mga nangyari po bago iyon. Napatingin si Leandro sa kanya ng tuwiran. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Celia. May ilang gabi po noon na madalas siyang nasa mission office kasama si Father Arden, ang dating pari roon. Nakikita ko po siya minsan dahil tumutulong ako sa paglilinis. May mga papeles siyang hawak, mga listahan, mga resibo, at minsan narinig ko siyang galit na galit. Galit? Tanong ni Leandro. Opo, hindi ko po alam lahat pero may binanggit siyang may mga taong ginagamit ang pangalan ng foundation niyo para magnakaw. Sabi niya, hindi pwedeng manatiling ganito. Hindi ito para sa mahihirap, para na itong negosyo ng mga buitre. Biglang tumigas ang panga ni Leandro. Sa likuran niya, nakita ni Bastien ang unti-unting pagbabago sa mukha ng amo nito. Hindi na lamang ito gulat, may namumuong galit. Matagal nang may mga bulong-bulungan sa ilang sangay ng foundation, ngulit wala ni isa sa mga iyon ang napatunayan pa. Pagkamatay ni Tomas, lalong nabaon ng mga lumang usapin dahil wala nang nagtangkapang maghalungkat. Sino ang tinutukoy niya? Tanong ni Leandro, mas mabigat na ang tinig. Umiling si Celia. Hindi ko po alam lahat ng pangalan pero minsan may narinig ako. Si Sir Tomas, may kausap po siya sa telepono sa likod ng mission house. Galit na galit siya. Sabi niya, hindi ko hahayaan si Sylvain na ituloy ito. At kung may alam dito si Dalmira, mas lalo kong hindi palalampasin. Sylvain, ulit ni Leandro halos pabulong. Si Bastien ang napatingin sa kanya. Kilala nila ang pangalang iyon. Si Sylvain Riego ang dating operations chief ng foundation, isang lalaking matagal nang nagretiro at bihira ng banggitin sa bahay. At si Dalmira Fuentebella ay isa sa mga dating socialite trustees ng foundation, kilala sa magagarbong charity gala at magagandang larawan sa magazine. Namlaki ang mata ni Nimuel. Ibig sabihin, may kinalaman sila sa nangyari kay Tomas? Huwag kang padalas-balas, sabi ni Abena, ngunit maging siya ay halatang natatakot sa direksyong tinatahak ng usapin. Tahimik na naglakad si Leandro patungo sa bintana. Tinitigan niya ang manipis na ulan sa labas habang mahigpit pa ring hawak ang larawan. Opisyal na aksidente ang ikamatay ni Tomas, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Nasa sasakyan siya pauwi mula sa Northern Outreach Route. Nawalang daw ng kontrol ang driver sa madulas na daan. Yun ang report, yun ang pinalabas sa akin. Yun ang pinaniwala ko sa sarili ko ng loob ng 8 taon. Napahigpit ang hawak ni Celia sa laylayan ng kanyang palda. Sir, may isa pa po akong hindi nasasabi. Lumingon si Leandro. Nung umalis po si Tomas sa Malanig, pumunta muna siya sa bahay namin. Umuulan din po noon. Binigyan niya ako nitong kwaderno. Tumayo si Celia at lumapit sa lumang kabinete sa sulok. Mula roon ay inilabas niya ang isang kupas na notebook na binalot sa plastic. At sinabi niyang pagbutihin ko raw ang pag-aaral dahil babalik siya. Pero bago siya umalis, narinig po siya ni Nay na may sinabi sa nanay ko. Dahan-dahang ibinigay ni Celia ang kwaderno kay Leandro. Sa unang pahina ay may sulat kamay. Para kay Celia, na may pinakamalinis na pangarap sa Malanig. Huwag mong hayaang mawala ang ilaw mo. Tomas. Napapikit si Leandro.
Saglit na parang hindi niya kayang huminga. "Ano ang sinabi niya sa nanay mo?" tanong niya. Namasa ang mga mata ni Celia. "Sabi po niya, kung may mangyari raw sa kanya, may mga taong siguradong magtatago ng katotohanan at huwag daw basta-bastang maniwala sa salitang aksidente." Sa puntong iyon, hindi na nakapigil si Nimuel. "Ate, bakit ngayon mo lang sinasabi lahat ng to?" "Dahil bata pa tayo noon," sagot ni Celia. Biglang nabasag ang boses. "At dahil pagkatapos noon, bigla ring nagkasakit si inay. Lumipat tayo rito, namatay si tatay pagkaraan ng ilang taon, tapos si inay naman. Sa dami ng problema, akala ko alaala na lang talaga si Tomas. Akala ko wala nang saysay ang mga hinala." "Hindi alaala lang yun," mariing sabi ni Leandro. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang mukha ng bilyonaryo ay hindi na kagaya ng malamig at kontroladong anyong nakilala ni Celia sa mansyon. Naroon ngayon ang isang ama na nilalamon ng galit, pagsisisi at lumalakas na pagdududa. Kung tama ang narinig mo, kung totoo na may natuklasan si Tomas tungkol sa foundation, ibig sabihin, maaaring hindi aksidente ang pagkamatay niya. Nang marinig iyon, tila mas lumamig ang buong bahay. Maya-maya, dahan-dahang lumapit si Bastien kay Leandro. "Sir, baka po dapat bumalik muna tayo. Kailangan niyong makausap si Attorney Verdan." Tumanggo si Leandro, ngunit bago siya tuluyang kumilos, ay muling tumingin kay Celia. "May iba ka bang naitago? Sulat? Bagay na iniwan niya?" Sandaling nag-isip si Celia. "Wala na po rito, pero may isa pang bagay noon sa Mission House sa Malanig. May lumang tape recorder si Father Ardin. Minsan doon nagsasalita si Tomas kapag may gusto siyang itala. Hindi ko po alam kung naandoon pa." Napahigpit ang panga ni Leandro. Kailangan kong malaman ang lahat. Dito na pumasok ang isang bagong takot sa isip ni Celia. Kung ang mga taong binanggit ni Tomas ay totoong makapangyarihan at kayang manipulahin ang isang aksidente, bakit sila mananahimik ngayong may ibang taong muling nakakakalikot sa nakaraan? Parang binasa ni Abena ang nasa isip ng dalaga. "Sir," maingat na sabi ng matanda, "kung totoo pong may mga taong nagtago ng katotohanan, delikado po ito. Baka hindi lang kayo ang bantayan nila, pati ang pamilya ko." Tumingin si Leandro kay Abena at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang boses niya ay hindi lamang puno ng galit, kundi ng matinding pananagutan. "Habang ako ang humihinga, hindi ko hahayaang mapahamak kayo." "Sir," mahinang sabi ni Celia, "hindi ko po intensyon na manggulo. Hindi ko rin po gustong isipin niyo na ginagamit ko ito para..." "Tumigil ka," putol niya, ngunit hindi pa sigaw. "Kung gusto mong samantalahin ako, matagal mo nang ginawa sa mansyon, pero hindi mo ginawa." Saglit siyang tumingin sa larawan ni Tomas sa kanyang kamay. "At hindi ako naniniwala na nagkakamali ang anak ko sa mga taong pinili niyang pagkatiwalaan." Napababa ng tingin si Celia, halos hindi matanggap ang bigat ng sinabing iyon. Sa gabing iyon, hindi na natuloy ang simpleng salo-salo na inihanda sa kanyang kaarawan sa paraang inaasahan nila. Ngulit bago umalis si Leandro, iniwan pa rin niya ang cake, ang groceries, at ang maliit na kahon na kanina pa niyang dala. "Ano po ito?" tanong ni Celia. "Regalo ko pa rin. Hindi mabubura ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ngayong gabi." Nang umalis sina Leandro at Bastien, tila may naiwan silang mas malaki kaysa anumang mamahaling bagay sa loob ng bahay ni Celia. Isang katotohanang hindi na maaaring itanggi at isang panganib na hindi na rin nilang maaaring takasan. Pagbalik sa sasakyan, hindi agad pinasibad ni Leandro ang kotse. Nakaupo lamang siya sa likod, hawak ang larawan at kwaderno ni Tomas, habang walang imik si Bastien sa harapan. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng bilyonaryo ang isang pangungusap na mabagal ngunit matigas. "Tawagon mo si Verdan. Ngayong gabi rin." "Opo, sir." "At Bastien." "Sir, simula ngayon,
Walang makakaalam na may nalaman tayo mula kay Celia, lalo na sa bahay, lalo na si Rovila. Napatingin si Bastien sa rearview mirror. Pinaghihinahalaan niyo po ba siya? Hindi agad sumagot si Leandro. Ngunit sa dilim ng loob ng sasakyan, ang mga mata niya ay wala ng bakas ng dating pagkamanhid. Ang naroon ay malinaw na apoy. Sa bahay na iyon, mabigat niyang sabi, masyado ng maraming taong nabubuhay sa pera ng tiwala ko. Panahon na para alamin kung sino sa kanila ang unang nagpabaon sa anak ko. Sa kabilang banda, sa loob ng maliit na bahay, hindi makatulog si Celia. Tahimik na niyang pinagmamasdan ang kahong iniwan ni Leandro. Sa loob niyon ay isang simpleng kwintas na pilak na may hugis aklat na palawit. Napaluha siya. Hindi dahil sa halaga niyon, kundi dahil sa pakiramdam na ang buhay niyang matagal nang paikot-ikot sa hirap ay tila unti-unti nang humahakbang papunta sa isang daang wala na siyang kontrol. Ang kaarawan niyang inakala niyang dadaan lang tulad ng iba ay naging araw ng pagbukas mang lumang sugat, hindi lamang kay Leandro kundi kanilang lahat. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi lang alaala si Tomas sa isang litrato sa dingding. Muli siyang naging buhay na pangalan sa gitna ng isang lihim na handa ng gumising. Bago tayo magpatuloy sa susunod na matinding yugto ng ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinikikinggan. Habang papalalim ng papalalim ang ating kwento, mas nararamdaman nating ang bawat lihim, bawat sugat at bawat katotohanan ay may tamang panahong sumabog. At ngayon, dumako na tayo sa bahaging hindi na pwedeng umatras ang mga tauhan natin. Ang bahaging kailangan ng harapin ang kasinungalingan kahit may kapalit itong panganib. Kinabukasan matapos ang gabing nagbago sa lahat, tila iba na ang timpla ng hangin sa mansyon ng mga Valtiera. Maaga pa lamang ay dumating na si Celia, ngunit hindi gaya ng dati, mas mabigat ang bawat hakbang niya. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway papasok sa mansyon, hindi maalis sa isip niya ang mukha ni Leandro nung makita nito ang litrato ni Tomas. Hindi iyon mukha ng isang mayamang amo. Mukha iyon ng isang amang biglang muling namatayan at kasabay niyon ay isang lalaking unti-unting nauunawaan na maaaring hindi simpleng aksidente ang lahat. Sa Marites. Opo, mahinang sagot nito habang nagsasampay ng apron. Marami po tayong gagawin. Tinitigan siya ni Marites ng masinsinan. Parang hindi lang trabaho ang dala mo. May nangyari ba? Sasagot pa sana si Celia pero biglang sumulpot si Rovila sa pintuan ng kusina. Buya, huwag kang mag-istambay rito. Pakipunas ang music room, saka ayusin ang mga table linen sa West Hall. At ikaw, Marites, bawasan mo ang daldal. Hindi tayo karinderya. Opo, ma'am. Sabay tugon ng dalawa. Ngunit habang paalis si Rovila, bahagyang napansin ni Celia na mas matalim na ang tingin niya ngayon sa kanya. Parang may nasisinghut itong kakaiba. Naramdaman iyon ni Celia. Lalong bumigat ang dibdib niya. Naalala niya ang bilin ni Leandro kay Bastien noong gabing iyon. Walang dapat makaalam, lalo na si Rovila. Sa itaas ng mansyon, sa study room, naroon si Leandro kasama si Attorney Verdan Quebral. Kalalabas lamang ni Bastien matapos maghain ng kape. Nakalatag sa mesa ang lumang litrato, ang kwaderno ni Tomas at isang folder ng mga luma at bagong dokumento ng Valtiera Foundation. Tahimik niyang binuklat ni Verdan ang ilang records. Isa siyang lalaking nasa early 60s, maingat magsalita at hindi nagbibigay ng opinyon hanggat hindi sigurado. Matagal na siyang abogado ni Leandro at isa siya sa kakaunting tao na nakakita sa bilyonaryo sa pinakamarupok nitong anyo noon, pagkamatay ni Tomas. Leandro, maingat na sabi ni Verdan.
Hindi ako magpapanggap na maliit lang ito. Kung totoo ang mga pangalang binanggit ni Celia, Sylvan Riego at Dalmira Fuentebella, napakalaking usapin nito. Totoo, matigas na sagot ni Leandro. At kung totoo ring may ebidensya si Tomas noon, 8 taon akong niloko ng mga taong pinagkatiwalaan ko. May ilang records akong matagal nang pinagtatakha noon, sabi ni Verdan habang itinutulak niya ang isang papel sa harap ni Leandro. Pero hindi mo na pinagalaw. Hindi kita masisi. Nasa lamay ka ng anak mo, lugmok ang kumpanya mo, at ang gusto mo lang noon ay matapos ang lahat. Sumikip ang panga ni Leandro. I should have looked deeper. Hindi mo kasalanan ng maniwala sa ulat na inihain sa'yo noong wasak ka. Tahimik na natawa si Leandro, ngunit walang saya. Bilang ama, oo, pero bilang pinuno, kasalanan ko. Ibinuka ni Verdan ang isa pang folder. May isang lumang trail dito. May 2 shell suppliers na ilang ulit naglabas ng peking liquidation sa foundation projects sa northern area. Ang sign-off ay galing sa opisina ni Sylvan at ang approval signature sa mga gala disbursements ay may kaugnayan sa trustees, kabilang si Dalmira. Bakit ngayon lang lumitaw ng malinaw? Dahil may mga nawawalang attachment noon at dahil may mga tao sa loob na marunong maglinis ng bakas. Napatingin si Leandro sa bintana. May sinabi si Celia tungkol sa tape recorder sa Malanig. Tumanggo si Verdan. Doon tayo magsisimula. Kapag may iniwang recorded statement si Tomas, mas malaki ang tsansa nating mapiga ang katotohanan. Pero dapat mauna kayo. Kapag nalaman ng mga taong ito na may gumagalaw, maaari silang maunang kumilos. At iyon ga ang nangyari. Bandang tanghali habang naglilinis si Celia sa West Hall, nakita niyang may 2 hindi pamilyar na lalaki ang pumasok sa opisina ni Rovila sa service wing. Hindi mga delivery staff, hindi rin regular na maintenance. Pareho silang formal manamit, ngulit may anyong hindi mapagkakatiwalaan. Mabilis sumulyap, mahigpit ang panga, at halatang ayaw mapansin. Hindi siya nagtagal sa pagtingin at agad na ipinagpatuloy ang trabaho. Ngulit lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Maya-maya, nadaanan siya ni Bastian sa koridor. Celia, mahina nitong sabi nang hindi siya tinitingnan ng direkta. Huwag kang magtagal sa likod na wing mamaya at umuwi ka agad pagkatapos ng shift. Napatigil siya. Bakit? Makinig ka na lang muna. Hindi na ito huminto pa. Kinagabihan, hindi na pinabalik ni Leandro si Celia sa Harden. Sa halip, pinadaanan niya ito sa library room pagkatapos ng trabaho. Naroon si Bastian at Verdan. Nakasara ang pinto. Nagulat si Celia nang makita ang ganoong ayos. Sir, umayos ng upo si Leandro. Bukas ng madaling araw, pupunta tayo sa Malanig. Ako po? Gulat niyang tanong. Oo, ikaw ang nakakaalala ng Mission House. Baka ikaw rin ang makatanda sa tape recorder at sa mga sulok na madalas puntahan ni Tomas. Pero sir, paano po ang trabaho ko rito? Si Ma'am Rovila. Ako ang bahala kay Rovila. Mula ngayon, huwag ka nang kikilos ng mag-isa. Naramdaman ni Celia ang bigat ng sitwasyon. Sir, natatakot po ako. Hindi agad sumagot si Leandro. Pagkatapos ng ilang segundo, mas mababa at mas tapat ang boses niyang lumabas. Ako rin. Nagulat si Celia sa pag-aamin na iyon. Hindi iyon ang Leandro na kilala niya sa mansyon. Ngunit sa mismong tapat na sandaling iyon, ramdam niyang pareho silang itinulak ng sitwasyon na hindi nila ginusto. Pero kung umatras tayo ngayon, mananatiling patay ng walang hustisya ang anak ko at patuloy na mabubuhay sa pera at kasinungalingan ang mga taong sumira sa kanya. Tumanggo si Celia kahit nanginginig ang dibdib. Madilim pa nang bumiyahe sila kinabukasan papuntang Malanig. Si Leandro, si Verdan, si Bastian at si Celia. Habang tinatahak ng sasakyan ang lumang highway papunta sa baybayin, hindi maiwasang mapatitig si Celia sa labas ng bintana. Ilang taon na rin ang lumipas noong huli siyang makabalik sa Malanig. Ang mga punong kahoy, ang kalsada na may mga bitak, ang mga tindahan na maliliit at may nakasampay na tinapay sa harapan, ay tila pamilyar ngunit may kaunting lungkot ng panahon. Pagdating nila sa lumang mission house, sinalubong sila ng tahimik na gusali na tinamaan na ng maraming bagyo at paglipas ng mga taon. Nandoon pa rin ang maliit na kampanaryo, ang lumang silid-aralan na may kupas na pisara, at ang bakurang dating dinadaluyan ng mga batang tinuturuan ni Tomas. Lumabas mula sa isang side cottage na si Usel Manigra. Payat, kupa ng kaunti, ngunit matalas pa rin ang mga mata,
Sino kayo? Tanong nito. Saka napatigil nang makita si Celia. Ikaw ba yan, Celia? Manong Usel. Napangiti si Celia kahit nangingilid ang lunga. Ako po. Matapos ang maikling kumustahan, ipinakilala niya sina Leandro at ang kasama nila. Nang marinig ni Usel ang apelidong Valtierra, agad itong napasulyap sa lumong gusali. Akala ko hindi na babalik ang pangalang iyan dito. Bulong nito. Kailangan naming hanapin ang isang tape recorder, sabi ni Leandro. May mahalagang maaaring naiwan si Tomas dito. Tumanggo si Usel. Tila ba may matagal na ring pasang alaala. May iniwan nga siyang ilang gamit noon. Hindi namin ginalaw ng sobra dahil sabi ni Father Ardin, baka balikan. Pero nang mamatay siya, wala nang nagtanong. Dinala sila ng matanda sa likod ng opisina ng Mission House. Sa lumang storage room, natagpuan nila ang ilang kahon, lumang gamit pang eskwela, sirang bentilador, at sa isang sulok ay isang kupas na tape recorder na nababalot ng alikabok. Yan yata, sabi ni Celia. Agad iyong sinuri ni Bastian. May kaset pa. Hinila ni Verda ng panyo sa bulsa at maingat na nilinis ang tape player. Nang maisaksak nila iyon sa lumang extension at umikot ang kaset sa loob, natigilan ang lahat nang marinig ang mahinang ugong. Saka ang boses na matagal nang patay, ngulit malinaw na muling bumangon sa silid. Testing. Kung gumagana pa to, mabuti. Napapikit si Leandro. Boses ni Tomas. Mas bata, mas magaan, ngunit halatang may tensyon. Kung sakaling ba'y mangyari sa akin bago ko maibigay ang mga dokumentong hawak ko, sana'y may makakita nito. Hindi aksidente ang nawawalang pondo sa Northern Projects. May mga pangalan akong nakita. Sylvan Riego, Dalmira Fuentebella, at 2 supplier na pawang peking kumpanya. Kung makarating man ito kay Dad, biglang naputol sandali ang tape. Umugong muli. Hindi ko pa siya makausap ng diretsyo. Hindi ko alam kung sino ang nasa paligid niya na maaaring kasabwat. Pero sigurado akong may magtatangkang burahin ang mga trail. Itinatago ko ang asul na ledger sa lugar na hindi kayang sirain ng baha. Kung may puso pang natitira sa bahay namin, may taong makakahanap niyon. Pagkatapos niyon ay may kaluskos. Parang ibinaba ang recorder, saka tuluyang natapos ang tape. Walang nagsalita. Nang lumingon si Celia kay Leandro, nakita niyang nanginginig ang kamay nito sa gilid ng mesa. Hindi ito umiiyak, hindi rin sumisigaw, ngunit mas mabigat pa kaysa anumang pagluha ang katahimikang ipinapasan nito. Anong ibig niyang sabihin sa lugar na hindi kayang sirain ng baha? Tanong ni Bastian. Napaisip si Celia. Noon po, kapag malakas ang ulan, binabaha halos lahat sa likod ng Mission House, maliban sa kampanaryo. Agad silang lumabas patungo roon. Sa paanan ng lumang kampanaryo, may sementadong bahagi na hindi inaabot ng rumaragasang tubig mula sa burol. Ilang minuto ng paghanap at pagtuktok sa mga lumang tabla, natagpuan ni Usel ang isang bakal na kahon na nakabaon sa likod ng sirang hagdan sa ilalim ng kampanaryo. Nang nabuksan iyon ni Bastian, tumambad ang isang makapal na asul na ledger, ilang USB drives na binalot sa plastic at isang sulat na may sulat kamay ni Tomas. Kinuha iyon ni Leandro na halos hindi makahinga. Sa loob ng sobre ay maikling sulat. Dad, kung binabasa mo ito, ibig sabihin hindi ko na naayos ang dapat kong naayos. Pasensya na kung hindi kita pinagkatiwalaan agad. Natakot ako kung baka masira ka lalo kapag nalaman mong sa loob mismo ng foundation natin nanggaling ang kabulukan. Pero mas natatakot akong manahimik. Kung may puso ka tirang natitira sa akin, huwag mong hayaang matabunan lang ako bilang aksidente. Tomas. Napahawak si Leandro sa pader ng kampanaryo. Hindi na niya kinaya ang katahimikan. 8 taon, paos niyang sabi. 8 taon kong inilibing ang anak ko nang hindi ko lang man lang hinanap ang buong totoo. Sir, mahinang sabi ni Celia. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng araw na iyon. Habang pabalik na sila sa sasakyan, biglang tumunog ang cellphone ni Bastian. Si Nimuel ang nasa kabilang linya at halatang balisa. Ate, nasa na kayo? Halos sigaw nito. May 2 lalaking dumating dito sa bahay. Hinahanap ka. Tapos may nagtatangkang pasukin ng maliit na bodega sa gilid. Namutla si Celia. Nimuel, nasaan si Nanay Abena? Si Piax? Nasa loob kami.
Nakapagsara na kami, pero may amoy usok sa labas. Agad lumapit si Leandro at kinuha ang telepono. Nimuel, makinig ka. Lalabas ka sa likod kasama ang lola mo at si Piax. Puntahan ninyo ang bahay ni Kapitana Elma. Sabihin mong ako ang nagpadala. Umalis kayo ngayon. Sir, ngayon. Nang maputol ang tawag, sumiklab ang galit sa mukha ni Leandro. Hindi na iyon haka-haka. Hindi na lamang mga lumang pangalan sa papel. May gumagalaw na laban sa kanila. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 8 taon, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang mga taong sumira kay Tomas ay handa pa ring manakit para lamang manatiling nakabaon ang katotohanan. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Sa bawat kwentong dumaraan sa sakit, kasinungalingan at pagluha, mas sumasarap itong pakinggan kapag sabay-sabay nating nararating ang wakas. At ngayon, heto na tayo sa bahaging magtatapos ng matagal na pagdurusa, maglalantad sa lahat ng lihim at magbibigay ng bagong simula sa mga taong halos mawalan na ng pag-asa. Mula sa malanig ay hindi na dumiretso sina Leandro pabalik sa mansyon. Sa halip, inuna nilang tiyakin ang kaligtasan ni Abena, Piax at Nimuel. Sa tulong ng tawag ni Leandro sa kapitana ng barangay na si Elma Dacumos, nailipat agad sa isang ligtas na bahay sa kabilang purok ang pamilya ni Celia. Pagdating ni Leandro sa San Isidro bandang gabi, nadatnan nila ang maliit na bodega sa tabi ng bahay ni Celia na bahagyang nasunog. Itim ang isang pader, wasak ang kandado at nagkalat ang ilang sako ng bigas at lumang gamit sa labas. Nakatayo roon si Nimuel, nanginginig pa sa galit at takot. Sir, sabi nito nang makita si Leandro, may 2 lalaki nga po, nakakap. Akala ko magnanakaw lang, pero wala silang kinuha. Para lang gusto nilang takutin kami. Nang mapansin nilang may sumisilip na kapitbahay, tumakbo sila. Mahigpit ang panga ni Leandro habang pinagmamasban ang bakas ng pananakot. Hindi ito basta pananakot lang, mensahe ito. Napayakap si Celia kay Piax nang makalapit sila sa bata. Nanginginig ang paslit, hawak ang damit ng kanyang tiyahin. Si Abena naman ay tahimik lamang, mulit halatang hindi pa rin humuhupa ang takot. Sir, kung ganito kalala ang kaya nilang gawin, baka tama nang huminto na tayo. Hindi ko kayang isa-isang ilibing ang mga natira kong mahal sa buhay. Tumingin si Celia sa matanda. Ramdam niya ang bigat ng sinabi nito. Sa unang pagkakataon, may bahagi sa kanya na gustong umurong. Kung siya lang ang malalagay sa alanganin, baka kakayanin niya. Pero iba ang usapan kapag pamilya na niya ang nadadamay. Tahimik na lumapit si Leandro kay Abena. Hindi siya nagsalita agad. Tinignan muna niya ang wasak na bodega, ang naninginig na si Piax, si Nimuel na pilit nagpapakatatag at si Celia na hirap itago ang takot. Alam kong hindi ninyo ginusto ito. At alam kong huli na para humingi ako ng tawad sa sakit na dala ng pangalan namin sa inyo. Pero kung uurong tayo ngayon, hindi titigil ang mga taong yan. Mas lalakas pa ang loob nila. Hindi na lang ito para kay Tomas. Para na rin ito sa kaligtasan ninyong lahat. Napayuko si Celia. Totoo ang sinabi ni Leandro. Kapag umatras sila, mananatili ang mga kasinungalingan at ang mga taong handang manakot ay mananatiling malaya. Nang gabing iyon, hindi na muna pinabalik ni Leandro ang pamilya ni Celia sa sarili nilang bahay. Samantalang niyang pinatuloy sa isa sa mga guest cottages ng kanyang malawak na hasyenda sa dulo ng San Isidro, hindi sa mismong mansyon, kundi sa isang hiwalay at bantay saradong lugar na taming sina Bastien, Verdan at ang security head na si Jovren Taliwas ang nakakaalam. Sir, hindi ba naman mapapansin ni Rovila na nawawala si Senia? Tanong ni Bastien habang inaayos ang gamit ni Abena sa cottage. Mapapansin niya, malamig na sagot ni Leandro. Napalingon si Verdan. Ibig mong sabihin, pain? Hindi agad sumagot si Leandro. Kinuha niya ang asol na ledger mula sa attaché case at inilapag iyon sa mesa. Kapag nakaramdam sila na may gumagalaw laban sa kanila, kikilos sila ng padalos-dalos. At sa padalos-dalos na galaw, doon sila nagkakamali.
Sa sumunod na araw ay mistulang tahimik ang mansyon. Ngumit sa ilalim ng katahimikan ay may kumukulong tansyon. Pagdating ni Leandro sa opisina sa silangang wing, nandoon na si Rovila, nakatayo at waring may matinding gustong ipaliwanag. "Sir," simulang sabi nito, "wala si Celia ngayon, ni hindi nagpaalam. Napaka-iresponsable ng babaeng iyon, at sa totoo lang..." "Rovila," putol ni Leandro, malamig ngunit mas mabigat kaysa dati. "Ikaw ba ang namamahala sa attendance ko o ako ang namamahala sa buong bahay na ito?" Natigilan ang babae. Siyempre po, kayo sir. Ang akin lang..." "Kung gayon, huwag mong pangunahan ang mga pasya ko." Hindi niya sinigawan si Rovila, ngunit sapat ang ilang katagang iyon para mamutla ang babae. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman nitong tila hindi na ito nakaposisyon sa dati niyang komportabling pwesto sa bahay. Samantala, lihim na sinusuri ni Verdun at Bastien ang laman ng ledger at mga USB drive. Lumitaw doon ang mga malinaw na trail, mga peking contractor para sa relief projects, dobling disbursement, fake liquidation reports, at coded references na tumutugma sa mga charity gala accounts na pinangasiwaan ni Delmira Fuentebella. Ang mas masakit para kay Leandro, may ilang authorization chains na dumaan sa mismong executive office ng foundation. Ibig sabihin, may tao sa loob ng pinakapinagkakatiwalaan niyang grupo ang naglinis ng bakas. "Hindi pwedeng dokumento lang ito," sabi ni Verdun. "Kailangan natin silang ilagay sa lugar kung saan hindi sila makakatanggi. At kailangan nating iparis ito sa public exposure. Kapag pribadong kaso lang, baka maimpluwensyahan pa." Napatingin si Leandro sa kalendaryo sa dingding. 3 araw mula noon ay ang taunang Valtierra Foundation Anniversary Gala, isang magarbong pagtitipon para sa donors, business partners, local media at ilang opisyal ng gobyerno. Taon-taon itong pinangungunahan noon ni Delmira bilang mukha ng charity elegance, habang si Sylvain naman ang matagal na nagpapatakbo sa operasyon sa likod. "Doon," sabi ni Leandro. "Sa gala?" tanong ni Bastien. Tumanggo ang bilyonaryo. "Doon nila ako niloko ng maraming taon. Doon ko rin sila ibabagsak." Mabilis ang sumunod na mga araw. Habang naghahanda ang mansyon para sa gala, lihim ding inihahanda ni Leandro ang pagbagsak ng mga kasinungalingan. Ipinasok ni Verdun ang mga kopya ng records sa isang secure external archive. Pinapwesto ni Jovren ang ilang tapat na security personnel na hindi konektado sa lumang network ni Sylvain. Inalam ni Bastien ang kasalukuyang galaw ni Delmira at Sylvain. At si Celia, kahit nasa ligtas na cottage kasama ang pamilya, ay hindi mapakali. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng cottage at tanaw ang malalayong ilaw ng bayan, lumapit sa kanya si Leandro. Wala itong suot na coat. Simpleng polo lang, at sa unang pagkakataon ay mukhang itong tunay na pagod. "Hindi ka natutulog?" tanong nito. Umiling si Celia. "Kayo rin naman po." Saglit silang natahimik. Ilang kuligkil ang naririnig sa madilim na damuhan. "Sir," maingat na sabi ni Celia, "wala po ba sa akin ang sisihin kung bakit muling nagkadulo ang lahat?" "Hindi," mabilis niyang sagot. "Ang dahilan ay ang mga taong matagal nang gumawa ng kasamaan. Ikaw lang ang nagdala sa akin pabalik sa katotohanan." Napayuko si Celia. "Pero kung hindi ko itinago ang litrato ni Tomas, kung hindi ko sinabi ang mga naialala ko..." "Kung hindi mo ginawa iyon," mahinang sabi ni Leandro, "baka mamatay akong hindi malaman na ang anak ko pala ay humingi ng hustisya at hindi ko siya pinakinggan." Napatitig si Celia sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Leandro bilang bilyonaryo. Nakita niya ang isang amang unti-unting pinira-piraso ng pagsisisi. "Hindi po kasalanan ninyo ang nangyari sa kanya," sabi niya. Mariktit ngunit mapait ang ngiti ni Leandro.
Siguro hindi ang aksidente, pero ang pagkukulang ko, sa akin yun. Dumating ang gabi ng gala na kumikislap sa ilaw at pagpapanggap. Puno ng mga kristal na ilaw ang Grand Hall ng Valtierra Hotel sa sentro ng lungsod. Naroon ang mga kilalang negosyante, local officials, donors, press photographers at socialites na pawang nakabihis ng mamahalin. Sa stage, nakaayos ang backdrop ng foundation. Malalaki ang salitang hope, integrity, service. At sa mismong nabing iyon, ang tatlong salitang iyon ang dudurugin sa mga taong ginamit lamang ang mga ito bilang maskara. Dumating si Dalmira Fuentebella na nakasuot ng mamahaling gown, nakangiting tila reyna ng Charity Circle. Si Sylvan Riego naman ay maayos ang barong, ngunit halatang bantulot ang mga mata. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Rovila, tila naghahanap kung nasaan si Celia at bakit kakaiba ang galaw ng mga utos mula sa opisina ni Leandro. Bandang 8:00 ng gabi, inumpisahan ni Dalmira ang kanyang nakasanayang spiel sa entablado. Sa ngalan ng Valtierra Foundation, nagpapasalamat kami sa inyong walang sawang suporta sa aming mga proyektong nagdadala ng pag-asa sa mga komunidad. Sandali. Iisang salita lamang yon, ngulit tila naging kulog sa buong ballroom. Mula sa gilid ng stage ay lumakad si Leandro Valtierra. Wala sa script, wala sa program flow. Kasunod niya sina Verdan, Bastien at ilang security men. Sa pinakahuling hanay, dumating din si Celia. Suot ang simple ngunit maayos na bestidang ibinigay ni Abena mula sa naitabi nitong lumang tela na ipinatahi sa mananahi ng barangay. Hindi siya naroon bilang kasambahay. Naroon siya bilang mahalagang saksi sa katotohanang babasag sa lahat. Natigilan si Dalmira. "Leandro, may problema ba?" "Meron," malamig na sagot niya. Nagkatinginan ng mga tao, kumislap ang mga kamera. Naramdaman ni Sylvan ang panganib at bahagyang umurong. Kinuha ni Leandro ang mikropono. Wala siyang mahabang pambungad. "Maraming taon akong naniwala na ang pagkamatay ng anak kong si Tomas ay isang trahedyang wala nang maibabalik," sabi niya. "Maraming taon ko ring ipinagkatiwala sa ilang tao ang pangalan, pondo at layunin ng foundation na ito. Ngayong gabi, nalaman kong hindi lang pala trahedya ang itinago sa akin, kundi pagtataksil." Umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong ballroom. Mumaong si Verdan kay technician at sa malaking screen sa likod ng entablado ay lumitaw ang scanned pages ng asul na ledger, mga entries, pirma, shell accounts at transaction flows. Sunod na pinatugtog ang bahagi ng recorded voice ni Tomas mula sa tape recorder. "May mga pangalan akong nakita, Sylvan Riego, Dalmira Fuentebella." Parang nabunutan ng lakas ang buong katawan ni Dalmira. Napahawak siya sa podium. Si Sylvan naman ay agad pumihit na parang aalis, ngunit halatang pinaharangan ng 2 security personnel ni Hovren. "Isang kasiraan ito. Fabricated ang mga papeles na yan." "Talaga ba?" singit ni Verdan, sabay taas ng isa pang folder. Kasama rito ang certified banking trails, backup disbursement files, at witness affidavits mula sa dating accounting aides ninyo na pinatahimik ninyo ng separation package. "Hindi totoo yan," sigaw ni Sylvan, ngunit nanginginig na ang boses. Mula sa audience, nagsimulang bumulong ang mga donors. Ang ilang media people ay lumapit na ng todo sa harapan, parang mga ibong nakaamoy ng bagyo. Pagkatapos ay itinuro ni Leandro si Celia. "Ang katotohanan ito ay hindi ko mahahanap kung hindi dahil sa isang taong minamaliit lamang ng marami dahil sa estado niya sa buhay. Isang simpleng babaeng itinago ang alaala ng anak ko nang mas maingat kesa sa ginawa ko." Napatigilan si Rovila. Halata ngayon lang niya ganap na naunawaan kung bakit biglang naging mahalaga ang kasambahay na palagi niyang binababa. Hindi na nakatiis si Rovila. "Sir, sa tingin ko po ay hindi tamang na..." "Huwag mo akong tawaging sir kung ang loyalty mo ay ibinibenta mo sa kung sino ang mas makakapagpanatili sa'yo sa puder," putoy ni Leandro. "Nasa records din ang pangalan mo, Rovila. Petty diversions, inflated house procurement, at cover-up sa communication logs noong taon na namatay si Tomas." Muntik mapaupo si Rovila sa mismong sahig. "Sinungaling!" hiyaw niya.
ngunit wala na ring tigas ang boses niya. Mabilis na kumilos sa mga pulis na inimbita ng lihim ni Verdan bago magsimula ang programa. Isa-isang nilapitan sina Sylvan, Dalmira at maging si Rovila. Nagkagulo ang buong hall. May mga sigaw, may mga nagvi-video, may mga umiiyak sa hiya, at may mga donor na galit nang marinig na ang kanilang mga pondong inilaan para sa scholarship at relief ay ginawang personal na tubo at social vanity. Sa gitna ng kaguluhan, hindi na natiis ni Leandro ang bigat na ilang araw nang namumuo sa kanya. Nang makita niyang tuluyang napusasan si Sylvan at si Dalmira ay halos himatayin sa hiya sa harap ng lahat, unti-unti siyang napaluhod sa gilid ng entablado. Hindi sa kahinaan, kundi sa wakas, sa paglabas ng lahat ng matagal niyang kinimkim. Napaluha siya habang mahigpit na hawak sa dibdib ang lumang larawan ni Tomas. Lumapit si Celia nang walang pag-aatubili. Hindi niya inisip ang kamera, ang mga tao, o ang distansyang dati humihiwalay sa amo at kasambahay. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ni Leandro. "Sir," mahinang sabi niya. Hindi siya tinignan ni Leandro, ngunit nagsalipa ito sa pagitan ng mabibigat na paghinga. "Anak ko," bulong niya. "Patawad, Tomas. Huli na akong dumating." Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, umiyak si Leandro hindi bilang lalaking kailangang manatiling matatag sa harap ng lahat, kundi bilang isang amang sa wakas ay nalaman ng buong katotohanan. At sa gabing iyon, sa harap ng mga tao, ilaw, media, at mga taong minsang nabighani sa kinang ng foundation, bumagsak ang mga huwad. Ngulit kasabay ng pagbagsak nila ay ang simula ng totoong paghilom. Hindi madaling paghilom, hindi biglang paglimot, kundi ang uri ng paghilom na dumaraan muna sa pag-aamin, pagbayad, at pagharap sa buong bigat ng katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang naisampa ang mga kaso. Nahatulan sina Sylvan at Dalmira sa kasong graft, estafa, at obstruction of justice. Si Rovila ay hindi na muling nakabalik sa alinmang bahay o opisina ni Leandro at naharap din sa mga kasong kaugnay ng embezzlement at pagmanipula ng internal records. Isa-isang lumutang ang mga testimonya ng dating empleyadong natakot lamang noon, ngunit nagkaroon ng lakas nang makita nilang may handang lumaban. Nabawi rin ang malaking bahagi ng ninakaw na pondo. Ngunit higit sa pera, ang mas mahalaga kay Leandro ay ang ibalik ang tunay na layunin ng foundation at ang marangal na pangalan ng anak niya. Hindi na muling naging kasambahay si Celia matapos ang lahat. Sa tulong ng foundation na muling inayos ni Leandro, ibinalik siya sa pag-aaral. Tinulungan siyang makapag-enroll sa kursong education habang si Nimuel ay ipinasok sa formal automotive scholarship training. Si Piax ay nailipat sa mas maayos na paaralan at si Abena ay nagkaroon ng regular na gamutan at mas komportableng tirahan. Ngunit kahit binago ni Leandro ang takbo ng buhay nila, hindi niya iyon ginawa bilang limos. Ginawa niya iyon bilang pagkilala sa dangal ng mga taong hindi ipinagbibili ang katotohanan kahit naghihikaho sa buhay. Lumipas ang 5 taon. Sa dating mission house sa Malanig, na ngayon ay isa ng maayos at buhay na learning center, nagtipo ng mga bata, guro, volunteers at mga mamamayan para sa pagbabukas ng bagong gusali ng Tomas Valtierra Learning Center. Sa entablado ay nakatayo si Celia. Hindi na mahiyain, hindi na lugmok sa hirap, kundi isang ganap na guro at tagapagmamahala ng outreach education program. Sa kanyang tabi ay si Leandro. Mas may puti na ang buhok, mas mabagal ng maglakad, ngunit mas mapayapa ang mukha kaysa dati. Sa ibaba ng entablado ay naroon sina Abena, Nimuel, Piax, Marites, Father Naldo, Verdan, Jovren at Bastien na nanatiling tahimik na kakampi sa lahat ng yugto ng laban. Sa paglipas ng mga taon, naging malapit si Bastien kay Celia hindi sa malalaking salita, kundi sa mahinang pagdamay, tahimik na pag-alalay at hindi nauubos na paggalang. Nang siya na ang magsasalita, humawak si Leandro sa mikropono at sandaling tumingin sa lumang framed photo ni na Tomas at Batang Celia na ngayon ay nakasabit sa isang pader ng learning center.
May panahon, sabi niya, na inakala kong tapos na ang lahat sa araw na mawala ang anak ko. Akala ko wala nang ibang natira kundi sakit. Pero isang lumang larawan sa dingding ng isang simpleng bahay ang nagpaalala sa akin na may katotohanang mas matibay kesa kasinungalingan at may kabutihang hindi kayang burahin ng panahon. Napatingin siya kay Celia sa kangumiti ng bahagya. At sa harap ng lahat, gusto kong pasalamatan si Celia Binuya, hindi bilang dati kong kasambahay, kundi bilang taong nagdala sa akin pabalik sa katotohanan, sa pananagutan, at sa dahilan para mabuhay muli nang hindi nakakulong sa nakaraan. Nang labo ang mga mata ni Celia, ngunit ngumiti siya. Sa paligid nila, pumalakpak ang mga tao. Umihip ang hangin mula sa burol ng malanig at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang pangalang Tomas ay hindi na lamang pangalan ng isang namatay na anak. Isa na itong buhay na pamana. At sa harap ng bagong gusali, sa gitna ng mga batang muling may pagkakataong mangarap, tuluyan nang nagsara ang sugat ng nakaraan. Hindi sa paglilimot, kundi sa tamang pag-alala, sa hustisyang ipinaglaban at sa pagmamahal na kahit minsang nawalan ng boses ay nakahanap din ng wakas na marangal, buo at may paghilom.